Yeah, we are now live. Okay, greetings po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa kayong panig ng mundo. Binabati namin kayong lahat. Kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, kumusta kayo? Magandang gabi po at magandang umaga, hapon, saan man po kayo naroon. Magandang gabi po sa inyong lahat at nako, marami na naman tayong pag-uusapan. Ngayon, itong pinag-uusapan natin ay ah, ibinabatay natin sa mga pangyayari at sa mga nababasa natin, no? At sa nakikita natin sa obserbasyon ng iba. Just to be aware, hindi tayo nang-aatake, hindi tayo nanghihiya, kundi we want people to be aware what they are actually embracing. Kung ano yon. Ngayon, kung gusto pa nila lang yakapin yon sa kabila na sinabi natin baka mapaso ka dyan, it's up to them. Di po ba, kapatid na Ernie, kapatid na Henry? Tama po yun. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Mga kapatid. Panginoon namin Diyos, muli mo pong matutunghayan ang iyong mga anak. Sa pangalang Ecclesia ni Yahusya, kami po ay magbabahagi ng iyong mga katotohanan. Katotohanang matagal nang nakasulat sa Biblia. Ngunit hindi ito itinuturo ng nakararaming mga tagapagturo sapagkat hindi pumapabor sa kanilang kalooban. Amin pong hinihiling sa iyo na sana'y pangunahan mo po kami, Ama. Ang mahayag ay ang iyong kalooban, ang mahayag ay ang iyong gusto upang itong makarating sa lahat. At nawa po ay magkaroon sila ng interes na magpatuloy sa pakikinig hanggang sa sumilang sa kanilang mga puso ang liwanag at kadalisayan ng iyong mga katotohanan upang sila man po ay yumakap sa katotohanan na kailangan naming malaman. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala at naway patuloy mo kaming iugnay sa diwa po ng iyong bugtong na anak, diwang masunurin sa iyo hanggang sa kamatayan. Ito'y dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Bueno, kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, no? Yan naman ang ating paksa, part 2, sapagkat yung nakaraan ay part 1, no? Could I already be inside a cult but Yeah. not be aware of it? Part 2. At saka mayroon Yes. pang part 3. Yeah. Alam nyo kasi pinag-uusapan natin to, hindi ito para doon lang sa, kasi galing kami sa iglesia, no? Hindi natin sinasabing kulto sila. Pinakikita natin ano ba yung mga katangian ng kulto. Ngayon, kung sila ay pumatak doon o anumang religious organization ang pumatak doon, bahala ang ating mga tagapakinig na magsabi kung yung ba ay kulto o hindi kulto. Pero sa nakaraan nating mga pag-aaral, meron pong mga, sabi nga hindi naman katangian Hindi kundi yung katangian yun eh. Hindi katangian yun. identifying marks ng Oo. pagiging isang kulto, no? Ang isang religion. At saka halos ganun eh. Pero alam nyo kapatid na Erning, parang may mga nagsasabi na hindi kulto yung iglesia, kundi ano lang daw niya yon, isang bagong religious movement, a restorationist Christian sect. Naku, pinaganda. O, di ba? Restorationist. Ayan, maganda. Di ba? Pero yung pag-aaral ng marami sa isang kulto, kasi ang kulto hindi naman katulad lang nung kay Jim Jones eh. Mhm. Okay? Yun masyado radical yun. Di po ba? Pero meron ding ibang, pag ikay kinokontrol, nandun na yon sa perimeter ng pagiging cult. Dapat ang pananampalataya ng isang tao nakabatay sa aral ng Diyos na mayroong kang kalayaang pumili sa masama at mabuti. Ayon, di ba? Sa buhay at kamatayan. Ayon. Pag pinili mo yung kamatayan, ikaw pumili noon. Pero pag sabi nga ng Panginoon Diyos, ay piliin mo buhay para ka mabuhay. So, yan ang pananampalataya natin. Ang tao ang mamimili. Ganon din ang ating Panginoong Yahusha. Maliwanag ang sabi niya, if you wish to become my disciple, tinatanong ko po yung marami nating nagiging panauhin at naging nakakausap eh. Pagka ba sinabing if you wish, whose decision is gonna be?
The one who is actually sharing the faith to you, or you who is receiving what he's sharing? Eh ako po, sabing ganun ng mga nakakausap natin, ako po ang magpapasya. O yun ang tama. Yun kailan pa man hindi magiging kulto yun. Kapatid na Erning, kapatid na Henry. Kapatid na Henry? Tama po yun. By the way, may kokorek lang po tayo, no? Nung nakaraan, di ba? Yung sinabi natin yung experience natin, yung pag nananalangin yung leader ng isang reliyon, ano? Mhm. Laging sinasabi niya, kayo, ipanalangin ko kayo, pabanggitin ko kayo. Eh, nasabi natin third person yun, eh. Mali pala tayo dun. Mali, Second mali. person lang. Oh, second. Mhm. Ang third person, eh, sila, Yeah. di ba? They. Okay. So anyway, ito po ang ating topic. Could I already be inside a cult? But not. Nung nakaraan, wala yung word na be, eh. Dinagdag natin. But not be aware of it. Yeah. So ngayon, dito po tayo ngayon pupunta sa ating next slide. Ano? Ayun, umiikot na naman. Pinag-aralan natin nung nakaraan, yung definition ng kulto. Kulto. Yan. At medyo nagkaroon tayo ng idea, ano nga bang kulto? Ano yung mga qualities ng kulto? Kaya nga, di ba pinag-aralan din natin yung tinatawag na BITE model, na ito ay parang sinulat o iniakda nitong si Stephen Hassan. Mhm. BITE model, behavior control, information Yeah. control, thought control, emotional control. Puro may control, ano? Mhm. So ngayon, meron na tayong idea ano ang kulto. Laging may control. Ngayon, pag merong control, may nagko-control, right? Exactly. Mhm. So ngayon, pag-aaralan natin ay to know what are the characteristics or traits of a Mhm. cult leader. Ayan, gandang topic, ano? Oh, by the Yeah. way, Brother Jeriel and Brother Herning, masyadong maganda yung reception ng mga nakinig doon sa ating first episode. Ngayon nag-request sila na kung pwedeng ito ay i-deliver natin sa wikang Ingles, ano? Sa English language. Kaya uulitin natin tong ating 3 series ng 1001 Bereans in English, no? Okay, that would be good. Yeah, gagawin po natin 'yan sa mga susunod nating episodes. Ngayon mabalik tayo rito. Ano raw yung characteristics? Ano ba Tagalog ng characteristics? Hindi naman Kaurian? dapat katangian yan. Hindi eh. naman Katangian. katangian yan eh. Hindi katangian yan. Oo. Dapat Ayan. ay mga marka o marks. Yeah, ano ang mark o ano ang Sign. kakikilanlan. Oo. Diba? Siguro pwede rin yung traits. Ngayon, Yeah, eto na wait, tayo. Isa sa mga ikakikilala Mm-mm. sa leader ng kulto. Ito Mhm. Ayan ang isa. Ayan. Pakibasa niyo po Brother Jerry. Grandiose or exaggerated upliftment of oneself. Ayan, nako. Ngayon. Masyadong iniaangat yung sarili. Yes, sasabihin niya Hindi. siya raw ang propeta. Oho. Siya na yung huling etc. propeta. Siya na Ayan. yung huling propeta sa huling araw. Mhm. Ano pa? VVIP. Mhm. Ayan, Aba, nako. never nating nadinig. Tawag pa natin noon sa Panginoon, Jesus. Never nating inaddress na VIP. No. Meron Yeah. ba kayo naalala? Wala. VIP, very important person. Deserve niya yun, ano? Yeah, Diba? pero actually, yung leader ng kultong alam natin, hindi pala Ay, kulto. hindi pala Yung- kulto. Pasensya na. Relihiyon. Yung relihiyon na alam natin. BBIP, very, Mas mataas very, pa, no? buti na lang, napopronounce natin yung V as in victory. Very, very important person. Paano kung maging letter
B. Naku, pangit pakinggan nyo. Very, very. Maninilaw Nako, ka nun. sakit yun. Pero alam nyo, nandun ako sa Philippine Arena nung July 2014. Ano ba tawag natin doon? Centennial? Mhm. Yeah. Nakita ko mismo yung kwarto na yon. VVIP. Naku. Sabi ko, ano ito? Ngayon lang ako nakakita ng VVIP. Papasok sana kami ron, merong nagbabantay sa pinto. Bigla ba namang sinara yung pinto? Naipit yung daliri ko. Napasigaw talaga ako sa sakit. Oo, hindi ko malilimutan kaya sabi ko, wow, yan ang VVIP room. Muntik nang maputol yung mga daliri ko. Hindi pwedeng silipin. Well, yun nga, Wow. sabi nga, alam mo, ewan, sa palagay nyo ba, ang nag-a-uplift siya o yung mga taong nasa paligid niya? Does Pareho it make... tingin ko eh. pareho, no? Kasi Alam nyo pinapayagan kung naman niya. bakit? Di ba sa panalangin nila, Oo. talaga namang mas mahaba pa yung panalangin para sa leader kaysa sa tagapagligtas eh. Naku, sinabi Siguro mo. babanggitin, Panginoong, tawagin nila Jesus, Panginoong Jesus, pamagitan mo po kami sa Ama, sabay cambio sa Ama, pinapanalangin po namin ang aming pinakamamahal talaga naman, ano? Pinaka-importanteng tao raw, eh, di ba? Yung Panginoon, hindi sinabi ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi. Pagdating naman doon sa leader, pinakamamahal. Alam mo, May Brad, nagsabi pa sa akin dati, ano, Brother Erning, Brother Jorio. Mm. Kasi dati akong head deacon, no? At minsan, na-assign tayo sa tawag natin ni tribuna. mhm, Tapos yung mga ministro, ano, yung mga wag niyo kalilimutan na ipanalangin ang ating TP. Kaya ano 'yon? Parang threat, ano? Pag hindi mo ipinalangin yung TP, medyo matotrouble ka. mhm. Anyway, isa 'yan sa ikakikilala. Sobrang ano, no, exaggerated nung ano ba yung tawag natin diyan, yung pagtataas ng sarili niyang bangko? Ano? Ang tawag dyan, ano na nga ba yun? Nagbubuhat ng Self-aggrandizement. bangko. Alam niyo ba yung pangalawang ikakikilala sa isang Mm. leader ng Ano kulto? pa? Ito. Ano pa? Ano pa? Ayan na. Tingnan niyo. Ayun. Hmm. Demands unquestionable. Ulitin ko, no? Demands. Hindi ito yung parang voluntary, Nakikusap. ano? Oh. Hindi, Demands unquestionable and blind loyalty to him or her. Parang obey and never complain. Ganun ba 'yon? Ayan, oo. Pasakop Ha? ka, walang tanong-tanong, walang Walang bulong-bulong. Ayun yun. bulong-bulungan. Bawal tanungin. Oo. Ang tanong lahat daw tayo ay answerable sa kanya. Tama? Mhm. Alam mo, ito, Pero, teka, mm, bago natin ituloy yan, ha? Meron dyan sa Texas, nung mm, ako'y nandiyan sa distrito. Dallas, dyan sa Dallas, no? Mm, Yung dating tagapangasiwa dyan ng mm. distrito, no? Tawag nila O1. Yung O1 nila dyan, Mhm. Ang sabi, ang mga ministro daw Mm. ay property Ba, ng iglesia. talaga? Oo, isipin mo yun, ha? Naging Property. property pala kayo, Oh, property ako ng iglesia. Mhm. Property ako. Ang iglesia may kumakatawan doon, di ba? Mhm. Ang kumakatawan doon sa ating kinabibilangan na yun, eh. Yung tinatawag na tagapamalang pangkalahatan. Kung Oo. susumahin mo yung sinasabi noon, yung O1 na yon, O1 na yon, Mm. Ah, ah, parang property ka nung tagapamalang pangkalahatan. He owns Talaga. you. Parang ganun ang Asset kayo, sinasabi niya. asset. Hindi ka nga asset, property nga, di ba? Property, ano? Para kang chess piece. Mm. Ayan, para kang isang chess piece. Ganon. Ganon Yeah. ang pagkakilala ng ibang ministro. Ako hindi ganon ang pagkakilala ko, eh. Pero sinabi yun nung O1 daw, O1. Kasi Mm. ako O2 ko, eh. O2 tsaka 10. Uto-uto. O2. Ayan.
Yan Pero tayo. Oh. pero alam nyo, may napanood tayong video, yung mga ministro nila, no? Meron silang ginawang video. Mhm. Talaga naman, sabi nila. Ano ba yung sabi? Para silang yung sa taga New Zealand, yung mga warriors. Aha, yeah. Diba? Sabi nung isa ano nga ba yung sinalimutan ko na pero talaga namang, San man kami anya destino, oo, wherever you, yeah. oo, tama. We will go wherever He wants us to go. Parang Walang ganun no? tanong-tanong, no? Oo. Ayan, punta natin yung susunod. Teka wala, dagdagan natin yan. Maganda rin yung masaya tayo di ba? We will go wherever He wants us to go. Ay, Pag dinistino, minsan palabas natin yung video na yon. Oo. Enjoy ako sa video na yun eto naman yan. Pagka dinidestino na, visit naman, wala po, ba't naman ako dito? Pag napunta sa probinsya na walang internet saka kuryente. Tapos nagre-reklamo pag hindi naman ako, Diyos me. Parang Sige, hindi tuloy naman mo yung totoo sinasabi mo. no? Alam nyo, dapat sabihin nila, kahit saan kami destino na merong utilities, may kotse, ay Yeah. susunod kami. So kaya mapunta tayo sa pangatlo. Okay. Nakakatuwa pala to, no? Yeah. Kasi alam mo, naging biktima tayo niyan Mm. No? Kaya kami nag-open mind Mag-open mind kami. Hindi Yeah. kami kaaway, Mm. Kumbaga meron din namang mga doktrinang tama, pero Mhm. maraming doktrinang kinalikot. Katulad Yan, ng oo. talaan. Pag tinala mo kami, tatala kami sa langit. Oh, Yeah. nako. At saka, Yan tsaka para lang clear sa iba, no? Pag tayo dinideliver natin 'tong mga lesson na 'to, hindi ho tayo galit. No? yeah. Ano lang tayo, passionate Mhm. at masaya. Ang totoo, meron nga tayong relo, no? Yung nagme-measure ng stress level Yeah. from Totoo yan. relax to galit na galit. Ba, eto ngayon, no? Relax na relax tong measurement ng aking relo. Measurement yan. Di ba? Mm. Yung yan Oh, kita mo. Smartwatch. Yung activity mo, ayan Nakikita yung activity. Diba? Normal Normal, na diba? normal. Masaya. Normal, nakalagay. Hindi abnoy. Ayun, normal yung akin. Kaya itong pangalawa na ito na pinakita ng kapatid na Henry, demands, no? Ibig lang Mhm. sabihin, hindi nakikiusap ito. Hindi. Ito ay laging yung ipinanghahawakan niya yung entitlement. Entitled Yeah. siya na sabihin Mandatory sa yan. mga miyembro, Oo. mandatibo talaga, sumunod Mhm. kayo. Ha? Mm. Yeah. Ano man ang sabihin namin sa inyo, sumunod kayo. Alam nyo, Hawak isa namin, pang kumbaga, hawak namin ang kaluluwa ninyo. Parang ganun Yeah, Ah, alam nyo isa pang example nito? Alam nyo kano? Black Ano yan? voting. Ayun, isa yun. Oo, yeah. Pag sinabi Yan. ng leader ng relihiyon na yon, kahit anong relihiyon, nasasabihin, tayo ay mayroong isasagawang, gagamitin pa nila yung word, pagkakaisa. Mhm. Unity. Mhm. Pero, siya lang ang magdidikta nun. O ito mga iboboto natin, presidente, vice presidente, lahat. Kumbaga, wala kayong ibang iboboto, kahit isa. Kailangan nyo sundin lahat. Alam mo, Hindi kayo pwede Tete, magtanong. totoo yan. Alam mo, may dagdag natin para, kumbaga magawa rin ninyo dito sa Amerika, yung ginagawa nyo dyan sa Pilipinas. Sana nga, sana. Gayahin nyo yun. Gayahin nyo yung 700 Club. No? Yung 700 Club, isa lang yun. Pero yun parang parang Church of God yata yun o isang malaking iglesia yun dito sa Amerika. Pero yung na yun, yung 700 Club, yun ang political wing. Yun yung club na yun, no? Yung club na yun, hindi yun yung church. Hindi yun yung bukod church. yun. Club So talaga yun yun. ang club. Ang ginagawa nun, nagsasabi sila ng kanilang mga tungkol sa kanilang political point of view. At yung club na yun, nagbabayad ng tax, hindi tax exempt. Okay. Ngayon, yung mga miyembro, pag narinig nila, ganito dapat ang iaano natin, ganito, itong magaling na kandidato, etc. Yung mga miyembrong nakapanood nun, alam na nila, pasasakop na sila doon. Pero hindi naman sila yung
pag hindi sumunod ay Hindi, tatanggalin. hindi naman ganon. Hindi mo pwedeng gawin yon dito Mm. sa Estados. Pero kung gusto mo na magkaroon ka ng, magbayad ka ng tax, kasi ito mga ito, ayaw magbayad ng tax ayaw magbayad ng buwis Kaya yung doktrina nila, yun ang kanilang isinasantabi. Doktrina Pero pala pagkakaisa Oh, pero pwede ka mag-endorso, wala namang masama ron pero hindi mo pwedeng pilitin, hindi, 'di ba? hindi. Tama. Okay. So punta tayo sa susunod na ano nga uling word na Ikakikilala. ginagamit natin? Pagkakakilanlan. Ikakikilala. No, ito no. Mm. Pagkakakilanlan, Mm. trait. Yan. Ito no. Alam mo yung Susunod. trait, malapit na sa salitang traitor. Parang OR na ganun lang, nga no. traitor na O ito no. Financially well off. Wow. Ayun. Nako. So magtataka kayo no, ang pinaka-base nila, yung maraming miyembro hindi naman mayaman, no? Mhm. Pero pag pinagsama-sama mo yung mga binibigay nun, 'di ba? Kahit na hindi naman sila ganun karami, bawa 2% lang sila ng populasyon ng bansa, no? Mhm. Pero pag pinagsama-sama mo 'yun, aba yung leader kakaiba siya lang yung may sariling mansion. Meron 24/7 na bodyguard Mhm. Oo. Tapos merong sariling eroplano. Well, kahit sabihin mong hindi niya pag-aari yung eroplano pero siya lang ang pwedeng sumakay doon. Hindi kasama yung mga Yeah. members, At no? saka yung kung sino gusto niyang isakay, Kung di ba? gusto nung isama. Mhm. May helicopter, maraming kotse. Talagang well off, ano? Yeah. Pero Hindi naman teka siya muna. yung nakaimbento ng gamot para sa cancer, para yumaman, Aha. ano? Hindi. Hindi. Hindi naman Wala siya kang yung trabaho parang Oo, Walang hindi naman trabaho. siya yung parang nakaimbento ng parang let's say website or yung sa internet yung Sa AI YouTube. na talagang dinumog ng mga tao or isang let's say nag-imbento o gumawa, nagbebenta ng mga rocket ships, no? Mhm. Pero ang yaman, ano? Pero ito lang yan, Hmm. hindi lang yung mga leaders pag sinabi lahat tayo, ako kasi naging kasama ako doon sa mga leaders daw Hmm. Pero pulubi. Oo nga. Ang mayaman isa lang, yung isang apelyido lang. Oo nga. Di ba? Maliban na lang kung dati kang mayaman, pumasok ka diyan sa ministry. Ayan, Yeah. meron kang pera. Ayan, Hmm. Pero yung kalimitan, talagang ibibigay mo buhay mo, ibibigay mo yung kanyang time. Alam mo, kontrolado yung tatanggapin mo. Yeah. Pati nga yung tinutuluyan mo Ha? Hmm. Pag hindi ka sumunod, 24 hours. Lumayas ka diyan sa bahay na 'yan. At saka alam Di nyo, ba? itong mga leader ng ng kulto na mayayaman, pag tinanong mo sila, bakit ang yaman nyo? Sasabihin, meron akong misyong mahalaga. Mhm. Ako'y inutusan ng langit na ako ay magpunta sa iba-ibang lugar, magpunta sa ibang parte ng daigdig. Ha? Makakapunta ba ako doon na maglalakad ba ako papunta ron sa Amerika? Sasabihin nga, no? Mhm. Kaya kailangan ko ng sariling pribadong sasakyang panghimpapawid. Ngayon tatanungin mo, no? Ba't di na lang kayo mag-commercial o kaya yung chartered or commercial pero first class? Mhm. Sabihin, iba kasi yung may sarili kang hindi ka nadadaan sa yung dinadaanan natin sa TSA, pipila ka. Ayaw niya ng gano'n, Ayaw ng abala. Bang klase, Yeah. Isa yan Tapos, yung sa mga nagbigay ng miyembro, hindi pwedeng lumapit dun sa mga sasakyan, sa mga eroplano. Bawal. kanya lang yon. Kanya lang. Oo. Parang laruan Mm. na binili yung laruan ng lahat, pero ang makakapaglaro lang siya lang. Siya lang ang nakikinabang. Siya lang nakikin. Yeah. Ganyan po, pangatlo po yan sa pinakita ng kapatid na Puntahan Henry. natin yung susunod. Yumaman dahil sa relihiyon. Okay. Ayan, Eto, nako.
always boasting of her abundant successes and triumphs. Nako, sasabihin, Nako. sa panahon ng aking lolo, Mm. ang Aha. naipagawang mga kapilya ay 50. Okay. Sa panahon ng Mhm. aking ama ay mga 200. Mm-mm. Pero sa Yeah. panahon ko ngayon, sa loob So, lamang ng Nako. 10 taon, ay nakapagpatayo na tayo sa pamamagitan ko Nako. ng 2,000 mga kapilya. Aba, ang galing, Saka ano? nakapag-ordina ng libu-libong daan-daang ministro. Nakapag-ordina. Lagi may comparison, ano, doon sa naunang Yes, mga yes. leaders, ano? Ang galing nga naman. Pag ikaw, yun ang pag-aaralan nga pala natin sa part 3. Yung ikakikilala naman sa mga miyembro ng kulto. Ha? Miyembro Pero naman. yung mga yon, pag nadinig nila, ang galing-galing naman ng leader namin. Mhm. Pangklase. No? Yeah. Tapos, naalala ko no, parang nung pumalit na siya sa tatay niya, parang di ba hinahanap pa rin natin yung style ng tatay niya nung pagnanalangin. Tapos, Mhm. sasabihin, lumipat na ang kapangyarihan sa kanya. Pero ang totoo, in denial tayo sa loob natin, parang iba yata to. Pero, Sinabi mo. laging sasabihin, mas magaling ako sa tatay ko at sa lolo ko. Ha? Nako. Nakapagpatayo ako ng isang malaking ano bang ano nun? Ano ba sa Tagalog yung arena? Siguro ano ba sa Tagalog yan? Yun na rin siguro, Arena. arena na rin, ano? Yan na lang. Arena. Yeah. Mm-mm. Arena. Nakapagpatayo ako ng maraming mga tawag natin Musileo. musil paaralan, mga ganyan. Laging ini-exaggerate yung yung tagumpay. Kaya nga yung mga banners nila, pag meron silang, ang tawag natin doon ay i-officiate o ihahandog na bagong building. Maraming Mhm. maraming salamat po sa aming pinakamamahal kapatid na Hindi, yung pag leader. pinupunan mo yung mga yan, pag pinupunan mo, inggit lang kayo. Yung sasabihin. Enggit Oo. lang, wala kayong kapilya. Pero sa banner, wala malang pasalamat sa Diyos, walang pasalamat sa kanilang Kristo. Di ba Iglesia ni Kristo nga? Ay, ba't ko sinabi yung pangalan? Pwede Di ba yun? bale. Okay. So anyway, buti na lang, meron tayong freedom of speech, Oh, yeah. Yeah. Nako, kung sa Pilipinas tayo, hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. Hindi, Salamat. pinupuna lang naman natin sila eh. Ito Sa lang bagay. yan. Ang sa atin Oo. ay pagpuna. Hindi, Wala tsaka namang meron tayong Oo. sariling karanasan. Di ba may programa nga sila sa radyo, ang aking karanasan. Hindi lang Sasabihin yun, nila brother. yung masamang karanasan nila doon sa dati nilang relihiyon. For example, Aha. Iglesia Mhm. Katolika, dati ako Dati akong Pero nung Katoliko. ako ay naakit sa loob ng Iglesia ni Cristo, gumanda ang aking buhay, sumagana ang aking buhay. Oh, 'di ba 'yun kinukumpara nila yung yung dati at yung kasalukuyan nilang relihiyon. Oh. Ganon din pala tayo. Ngayon balik tayo dito. Yung susunod. Nako. Familiar to Mhm. Has narcissistic behavior. Ito na naman yung word, demands excessive admiration from others. Ay, pakaway-kaway na gano'n, no? Kala mo, artista, gano'n, no? Ha? Sabi mo. Tapos may tagapayong, Meron na hindi pwedeng uuna. mainitan. Ay, ito pa pala. Aba, Mm. pag nagpupunta sa iba-ibang lugar, may sariling dalang fleet ng aircon. Mhm. Oh, Pang klase, class na class. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Nung unang panahon,
nung panahon ng tatay niya, merong mga electric fan. Ba ito talagang mga naglalakihang mga air conditioning units, ano? Tapos pagtapos na yung kanyang pagpunta ron, aalisin na uli yung mga aircon na yon. Balik na uli sa mainit yung lugar. Yeah, yeah. Kaya Grabe, yung ano? mga sumasamba, yan para sa inyo yung mainit. Pag nandiyan ako, malalamigan kayo. Alam mo, Brad, parang tingin ko doon. Pag ako nandito, malamig. Pag ako umalis, pag nakahiwalay kayo sa akin, para kayo nasa impyerno. Pero pagkakasama nyo ako, para kayo nasa ulap, Ayan. para langit. Parang Ah, ganun ang ano, di ba? ibig sabihin, kapag kayo ay dumalo sa mga binibisita kong lokal, mag-enjoy kayo dahil malamig, di ba? Oo, yeah. Pag yung Yeah. mga low level lang na mga ministro, ay mainit. Mm. Nako. Parang ang tawag sa ganon, parang narcissist, no? Yeah. Narcissist. Mm. Alam mo, Kailangan sabi nga ina-admire mo siya. pati yung mga iglesia, no, yung mga membro, ayan, mga miyembro. Kasi nung ako'y nakadistino diyan sa Capitol, yan, parehong lokal, galing ka diyan, di ba, brother? Nako. Ah, alam mo, meron diyan malaking blackboard. Mm. Tapos, mga sugo, kasi marami pagsamba diyan. Sino mga ngasiwa nung pagsamba? Alam mo, mga kapatid, ay, ayoko diyan, matanda na yan eh. Ayoko dito, Ayaw ka diyan, dito ako mahabang tatamba. magturo. Uy, Isipin mo alam yan, niyo ha? ang isa pang narcissistic behavior? Aba, pag gagawan pa siya ng awit, ano? Tapos, kakantahan siya ng mga Yeah. miyembro. Tapos, tuwan-tuwa siya. Hindi niya pagalitan. Hoy! Ba't ba ako inaawitan niyo? Awitan niyo ang Diyos. Sinabi mo. Alam mo, Tuwan-tuwa, brother, ano? Tapos, napakahusay niyo at maganda yung inawit niyo na yan para sa akin. Bagay na bagay mhm, ang awit na yan para sa akin. Mhm. yeah, Anyway, narcissistic behavior, ano? Yung highway, ipapasara pag dumadaan siya. sinabi Oo. mo. Hindi. Nako, walang traffic, ubos parang hinawi na dagat. Yeah, makapangyarihan eh, di Narcissist. ba? Pero ang ating Panginoong Yahusha at ang mga apostol, hindi naranasan yun. Hindi. Ang sasabihin nitong mga to, ang katwiran nila, noon yun. Oo. Iba na ngayon. Noon yun, iba na ngayon. Ano pagkakaiba? Ang dapat itinuturo mo, kababaan loob, pagiging Mm. simple o Yeah. pagiging payak. Yun ang Mm. Panginoong Yahusha. Kung meron mang isipan na dapat gayahin ang isang mga mangangaral ng mga salita ng Diyos at salita ng Panginoong Yahusha, Mm. maging payak at maging ang Mm. pamumuhay, payak na pamumuhay. Ano? Mm. Ibig sabihin, simple lang. Yeah. Hindi yung nakakatawag ka ng pansin. Akala nila Mm. pag dumaan sila sa highway na traffic yung mga magtatrabaho dahil sinarado yung kalsada. Maraming nabubuisit. Di ba? Mm. Mm. Pero sabi nga yung mga narcissist sa Wala isip nila pakialam. ba? Oo, sabi na ako to eh. Pag dumaan Mhm. ako, ayoko na may traffic. O ngayon, Ayan. ito yung susunod. Ay, nako. Parang Ayan. nakakahawig din to ng narcissist, no? Ah, Pero ano Yung yung mayaman. pwede arrogant. natin gawing example sa arrogant and proud? Sabihin niya siguro yung mga kumakalaban sa akin, Mhm. kahit pamahal ko sila sa buhay, mapapahamak sila at pwede maghirap, pwede makulong. Kasi Mhm. binangga nila ako eh. Ayan. Di ba? Kahit pa sarili ko silang magulang, Yeah. itatakwil ko sila. Bakit? Dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Aba, Wow. Ang ayos sa galing. mga ayos sa Oh, mga no, so, litanya, no? ayan, proud siya doon sa pagmamahal niya para doon Ayun, no. sa mga ang tawag dito, yung mga hindi naman operors ang tawag doon, investors. Pero alam niyo pag Investors na without sinabing return. pag sinabing mas mahal ko ang iglesia kaysa sa kanila. Hindi naman yung iglesia, yun lang members kundi yung mga assets ng iglesia, Mhm. yung Alam mo, mga brother, kung hmm, maintindihan lang ng tao, yung mga nakikinig na yan,
ang ating Panginoong Yahushua, ang Kristo, hindi naman siya nangaral ng tungkol sa iglesia eh. Yeah. Pag-aralan niyo yung Biblia. Oh, kaya nga dumalo kayo doon sa aming pagsamba dito sa darating na Sabado at Linggo. Oh, kung ano ang ginawa ng Panginoong Yahushua. Hindi iglesia or it's not church, it's the kingdom. Alam nyo, Yan. kung ang modelong susundin ng mga tagapagturo kung paano ang kababaang loob ng Panginoong Yahushua, tawag nila Panginoong Yesus, walang magiging ganyan mga cult leaders na mayayaman at Sinabi mayayabang. mo. Mhm. Di ba? Yeah. Kaso, bakit mas gusto natin yung para bang merong nasa pedestal, no? Yeah. Tinitingala. Saka nakikipag-away. Bakit ba Hmm. laging makipagdebate? Bakit ang sabi ng Diyos hali kayo, itong sa Diyos, hali kayo, tayo ay magkatwiranan. Mm. Ano ibig sabihin nun? Let's talk. Hindi ba? Yeah. Hindi, let's debate. I want to prove you wrong and you can prove me wrong too. Hindi ganun. Speaking Hindi of debate, hindi Speaking of ganun. debate, nako, pag sila ay nakipagdebate, meron silang siguro mga 4 na suitcases. Mhm. Lahat Na ng libro. version ng Biblia at referensya. Kaya makikita nyo, 3 sila or 4, merong taga-bukas ng talata. Ano ba pinakamaganda talata? Kung ano yung magmamatch doon sa kanilang Pero alam mo target yan, debate nila, narrative. isa lang naman ang kaya nilang pagdebate yan yung kalagayan ng Kristo. Doon lang naman sila Yeah. sige, pagdebatehan natin yung Mateo 18:18. Pero nga Di sabi ba? nyo nga, hindi tayo nakikipagdebate, nagtatanong lang. Tatanong lang. Wag nating sabihin pagdebate. Okay, pag-usapan natin Discussion. yung Mateo 18:18. Let's discuss about it. Let's Yeah. reason together about that. Is that really about registration, that you have to be registered in the church to be registered in the Book of Life in Heaven? Bakit pag tinanong nyo, kayo dati, galing kayo sa ministeryo, no? Kapag tinanong nyo ang kanilang mga ministro, outside dun sa box nila, meaning, outside dun sa 28 lessons na tinuro sa kanila, at pag tinanong nyo sila, na corner sila, ba? Dinadaan sa pabalagbag na sagot no? Oh, yeah. Pagalit. Tapos maghahamon pa. No, sabihin, gusto mo, kung ano lang tayo? babagsak ko! Bakit hindi Aminin mo mong sila mali ka? makita na ganito, no? Sasabihin nila ganito. Maganda yung tanong mo na yan, Sige nga. Tapos, pag hindi nila masagot, sabihin na lang ganito. Alam mo, yung tanong mo, medyo hindi ako familiar. Kaya hindi kita masasagot. Sensya ka na. Hindi no? Sasabihin, kami lang ang tama. Ito yung susunod nating ikakikilala. Are the only ones, kung marami sila, no? Are the only ones who are allowed to break rules. Alam nyo, totoo to. Halimbawa, meron silang pinasya, no? Let's say, igalang mo ang iyong ama't ina. Tama? Ba, nung siya na, kinalaban daw, kinontra daw siya ng kanyang ina Kaya, pwede niya nang hindi igalang yung nanay niya, no? Bakit? Siya yun Ayun, no? Siya Allowed lang siya ang pwede mag-break mag-break ng rules. Alam mo, ito yung mga miyembro, pag tayo, kapatid na Ernie, kapatid na Henry, ano daw karapatan nating magteksto? Una, hindi namin tinetekstohan kayo. Sabi nga ni Apostle Pablo, kung sa inyo, hindi kami ministro, doon sa mga kasama namin, mga ministro kami. Sabi ni Pablo yan, di ba? Kung sa inyo ay hindi ako apostol, kung sa iba ay hindi ako apostol, sa inyo ako ay apostol. Yun ang sabi ni Pablo. So, akala nitong mga miyembro, no?
na ang lahat ng hindi nila kasama, walang karapatang mangaral. Nangungopia lang naman kayo. Ang Oh. tanong kasi ganito eh. Di ba pag tayo may kine-claim tayo, let's say, ito ay aking pag-aari, ito ay aking lupain. Ano papakita Mm. natin? Dokumento. Dokumento, titulo, Yan. resibo. Yan. Ngayon, tanong natin sa kanila, asan ang inyong titulo? Asan ang inyong Yan. resibo? Na kayo Yan. lang Ang ang pwede pwede. magturo. Sabihin, may hula kami. At talaga, kahit isang trained, ayokong gamitin sana to, pero Sige, yung, sige, sige. Gamitin na yan. Gamitin. ano ba yung sabi, kahit isang trained na chimpanzee, no? Tinuruan Yan nyo, na. sinabi nyo, turuan mo yung chimpanzee na sabi mo, ako lang ang may karapatang magturo. Aba, masasabi ng ano yun eh, ng chimpanzee yun eh. No, ang tanong ngayon, sasabihin mo ngayon sa chimpanzee, anong pruweba mo? Ngayon, hindi ko naman ini-equate na yung mga tagapagturo nila chimpanzee. Pinagpapauna ko lang, ano? Ang point ko rito is, anybody can make a Yung claim. Oho. Okay? Kaya, huwag niyong ipagmalaki at sasabihin, wala naman kayong karapatan magturo eh. Ang tanong na sa kanila, kayo ba? Yeah. Asan na resibo nyo? Asan ang resibo nyo? Ayun. Asan ang titulo nyo? Babasahin nila dyan. Babasahin nila dyan eh. Hanggat sa aming matatakan. Ayan na. Nako. Mm. Sino ba nagsasalita dyan? Sige. Sino ba hinuhulaan dyan? Di ba? Mm. Ang hula kasi nila kagad-agad eh. Yan. Sa si kanila raw kapatid yun. sila Sa kanila yun. raw yun. Ito lang ha. Maraming doktrina dyan sa iglesia. Kinopya sa protestante. Mhm. Okay? Kopya. Halimbawa, sinabi ng protestante na ang Papa ay ang katuparan ng nasa Biblia na 666 ang numero. Kinopya yan ng iglesia. Kopya-kopya lang naman yan eh, di ba? Mm. Kinopya yan ni kapatid na Felix Manalo. Sapagkat galing yan kay Ellen G. White na propeta na kinikilala ng Seventh-day Adventist. Di ba naging Seventh-day Adventist minister si kapatid na Felix Manalo? So, inadapt niya yun kasi may sense eh. So, hindi sa kanya galing lahat. Okay? Ang Kristo ay tao kasi kiniklaim din niya ng iglesia eh. Dahil yan ang itinuro nung leader nila eh. Na sila lang daw ang religion na nagtuturong tao ang Kristo. Hindi, yan din ang pananampalataya namin eh. Yan din ang pananampalataya ng kapitbahay ko eh. Yan din ang pananampalataya na isa lang ang tunay na Diyos, si Yahuwah lang, pananampalataya ng Hudyo. Ayun, speaking of Hudyo, di naman kayo Hudyo, ginagaya niyo yung kanilang minora. Oo nga, no? Ito pa. Ayan. Sakto. Ayan, ba't nyo ginagaya yan? Hudyo ba kayo? Hindi naman, di ba? Ano ba yan? Jews or in Judaism faith. Ayan, yung minora, yan po ay simbolo ng Jew o Judaism. Dagdagan natin ng konting kaalaman. Pwede ho ba? Kapatid na Henry, kapatid na Henry. Sige Pwede yan. pa. Oo, kasi Teka, bago kayo pumunta dyan sa susunod topic, ano mapapansin nyo dito sa flag na to, no? Ito ay flag ng Italia. bandila ng bansang Italia. Mhm. Ngayon, para naman masabi na ginaya nila yung bansang Italia o yung flag ng bansang Italia, lagyan natin ng menora. Di ba? So ngayon, hindi na pwedeng sabihin ng bansang Italia, uy, ano yan ginagaya niyo yung bandila namin hindi meron kaming menora sa gitna. Ayan Pero pag tinakpan niyo yan, inalis niyo yung Italia, no? Mhm. Bakit kaya? Yan ang gusto nilang kulay. Meron daw meaning yan eh. Wala. Okay, sige, bandera nyo na yan. Okay.
Yan ang inyo. Kayo gumawa niyan. Original na ninyo yan. Pero ba't may Mm. minora kayo? Yan ang tanong. Hindi, simbolo, dapat alam ng mga miyembro, yan ay symbol of Judaism o ng mga Hudyo. Ngayon, ito karagdagan para, kasi yung mga Kaya, tuloy marami, niyo na yung marami, sinasabi niyo. marami kasi dyan sa iglesia, sa pinanggalingan natin na yan, wala namang alam eh. Di naman nyo alam yung doktrina talaga eh. Bakit yun ang nabuong doktrina eh, di ba? O sige. O, ano ba ang pagkakaiba ng Hebrew, Israelite, at saka Jew? Ayan. Yan ang magandang itanong natin. Ngayon, para magkaroon kayo ng idea, pag sinabing Hebrew, yan ang itinawag ng Diyos kay Abraham. Mga Hebrew sila. Basahin niyo yung kasaysayan ni Abraham. Doon nagsimula yung Hebrew. Kaya tawag kay Abraham, Hebrew. Yung kanyang lahi, Hebrew. Kailan naman nagkaroon ng Israelite? Ngayon, nung ipinanganak na yung, kasi si Abraham merong anak eh, di ba? Si Ismael. Si Ismael, Hebrew din yun eh. Mm. Anak ni Abraham yun eh. Di ba? Agar. Oo, kay Agar. Ngayon, naging Ismaelite lang later. Pero actually, sa lahi ni Abraham, yan ang Hebrew. Tapos nagkaanak pa siya, si Isaac. Di ba? Mhm. Tapos yung Isaac, nagkaroon ng anak na kambal na ang Mhm. pangalan ay si Esau at saka si Jacob. Mhm. Ngayon, si Jacob, siya yung mas bata kaysa kay Esau. Ang ginawa Mhm. ni Jacob, binuno niya yung anghel eh. Di ba kapatid na Ering? Tama no? Binuno niya yung anghel hanggang sa mapa sa kanya yung basbas ng Diyos. At pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob. Ano ipinangalan kapatid na Erning? Israel. Israel. Ayan, naging Israel ngayon. Di ba? Kaya, naging yung 12 angka ng Israel, yun ang tinatawag na Israelita. Yan ang Mhm. Israelite. O kasama dyan si Moises. Di ba? Mhm. Kasama na dyan si Moises. Kaya, si Moises, Israelita. Israelite. So, from Hebrew to Israelite. Ngayon, nabiyak yang Ate. nahati Sa yung dalawang Israel. kingdom. Dalawang kingdom, Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Sa Northern Kingdom, Israel. Sa Southern Kingdom, yun naman ang Judah. Yun. Na ang Judah, doon ang galing yung salitang Judaismo. Na ang yung Northern Kingdom na tinawag na Israel, kinubkob ng Assyria. Yun namang Southern Kingdom na tinawag na Judah, kinubkob po ng Babylonia. Ayan. So, bakit Judaismo? Bakit Jew nanggaling doon sa tribo ni Judah or ni Huda? Ayan. So, meron kayong kaalaman na ang naging Mm. simbolo nila ay ang tinatawag na menorah. Hindi Kita pa nyo? natin alam kung hindi pa tayo sinasagot eh. Bakit sila may minora? Ay hindi sasagot yan, Hindi brother. ano? Oo. Kasi para silang nalublob sa kamunoy eh. Hindi na, Mm. paano may paliliwanag? Sasabihin mo, yung mga Hudyo, sinumpa ng Diyos. Tapos yung simbolo ng Hudyo, nasa bandera mo. Paano mo ngayon sasagutin yan? Sige nga. Kumbaga sa Contradictory sala sa init, sala sa lamig yan. Kaya kailan pa man, yun nga lang yung Mateo 18:18 na hindi talaan ang tinutukoy doon. Hindi Mm. pupunta dyan yung mga ministro na yan. Yeah. Bakit? Malulublob sila sa kumunoy, hindi nila kayang iahon. Wala silang ipaliliwanag doon. Okay? Mm. Naku, eto na naman tayo. Eksklusibo na naman to. Aha, ano yan? Bogus alert. Bogus alert. The Ngayon, only according true to the INC, nilalagyan natin ng off Manalo kasi marami rin ng may tinatawag mga na iglesia, sarili. Mm. may Church of Christ din na iba eh. Dito Yeah, lang hindi sa yan. Amerika, ang dami-daming Church of Christ eh. Isang Minsan katutak yan. nag-drive kami from Chicago to St. Louis. Ba? Yung GPS, dinala kami doon, Kagay, Church of Christ. You have reached your destination. Isip ko, ba't walang katao-tao dito? Sabi ko, tama ba to? Sinek ko ulit. Kabang-kaba ako nun dahil malapit ng yung oras, So, ang ginawa ko, medyo mag-drive ng konti ron. Tapos nakita ko, ang dami mga Pilipino,
nakabihis. Yun na yun. Ayan. Pag nakita So, mo, dalawa pala. Dalawa yung Mhm. Church of Christ magkatabi. Mhm. Yung isa, wala yata silang service. Tapos yung isa, ayun, andun pala. Kaya ang saya ko, nakaabot kami. Anyway, sabi rito, Ngayon, sabi rito, Iglesia ni Cristo or INC is the only true church built by the Savior. pure bogus yan. Kumbaga sa Bakit ano, kaya? Bakit? una, Bakit? hindi naman nagtayo ng iglesia ang Kristo. May mababasa ka. I will build my church. Pero pag tinignan mo ang original nun, ecclesia ang tinutukoy doon. Ha? Na ang ecclesia is a gathering. The Hmm. Christ did not actually organize a church or build a church. What he actually preached is about the kingdom. Pakinggan po ninyo yung ating gagawing pagsamba, Yeah. Sabado at Linggo. Para po maintindihan natin. Para meron kayong, sabi nga, Hmm. another POV or point of view from Pero another. alam nyo, Yan. di ba mula noon, ito yung binabandera natin na kami lang ang totoong iglesia. Lahat kayo Mali. ay mali. At kayong lahat ay parang itinulad sa mga sanga na natuyo, iipunin, sabay sisindihan at ano nga ba? Iahagis sa apoy. Masusunog. Sabi nga. Walang yan. sindihan. Dinagdag ko lang yun. Mhm. No? Tapos, ang tingin natin sa mga hindi nating ka-miyembro, mga ano na to, mga susunugin na itong mga to sa tagat-tagatang apoy. No? Yun ang ating immediate, tayo na ang nag-judge sa kanila. Yun nga eh. Yun nga ang pagtuturo. Us versus them. Yan ang narcissism. Yan ang tinatawag na cult Kasi nagturo din sa atin mentality. kasi niyan yung leader no? Mhm. Ngayon, alam nyo, kapatid na Henry, kapatid na Erning, at sa mga nanonood, bakit ba tayo napapaniwala? Kasi gumagamit din naman ng mga talata yan eh. Mm-mm. Oh, gumagamit Yeah. din ng mga talata ng Biblia yung mga yan eh. Oo nga. O, di ba? Actually, O, doon ito. nga tayo naakit Mhm. Kasi tinitingnan natin, hindi to nag-iimbento ng sarili niyang aral. Binabasa niya. Letter Yeah. for letter, word for word. Kaya napaniwala tayo kasi nung binasa na sa atin yung sa harap natin yung Biblia, yung pala, may tinago pa lang, may technique pa lang ginawa sa atin. Yeah. Alam mo, ito, magbasa tayo ng mga talata ng Biblia. Mag-share naman ako para makita natin kung ano-ano yung mga... Ito, familiar na tayo rito pero mabuti rin sigurong Kasi dito, ito ginagamit ng mga preachers. Hindi lang naman yan yung iglesia na pinanggalingan nga natin. Kundi maging ang ibang mga religious organization, ginagamit din itong mga talatang ito mag-share tayo ito. Nako, nawala yata yung aking share. Ayun. Nakikita na ba ninyo? Magsimula tayo dito. Sa Hebreo 13:17. Ayan. O, kita nyo? Ayan yung mga, dito tayo pinapapaniwala. Respect your leaders and obey them. Ayun, respect your leaders and obey them. Ulit-ulit mo yan. Respect your leaders and obey them. I am your leader, obey me. Ayun lang yun di ba? They watch over your lives on God's behalf. God will check to see if they have done their work well. So respect them and then they will be happy as they serve God. Do not say bad things against them. Ayan di ba? Because that will never help you. Kaya kapag nagsalita tayo ng masama doon sa leader na yon, tayo pa yung magiging masama That will never help us. Pero pagka tinuktong mo pa yung sinasabi, pray to God for us, yun ang pakiusap na itong leader na to. We are sure in our minds that we have done nothing wrong. Ayun, kailangan, yung leader na yan, wala siyang ginawang mali. Yun ang kulang doon sa tinuturo sa atin We always want to do only what is right. Paano naging right yung tinakwil mo nanay mo? Sige nga, kinasuhan mo yung kapatid mo. Wala namang kaso. Ipinakulong mo. Hindi naman dapat makakulong. Paano naging right yun? Di ba? Sa 90 pa, the most important thing is this.
Pray that I may come back to you soon. Ayan eh. O, di ba? Kailangan babalikan mo. Yun ang sinasabi diyan eh. Hindi isang talata lang yan. Pero doon lang tayo, yan ang pinakakain sa atin. No? Respect your leaders, obey them, watch over your lives on God's behalf. Sabi nga, respect them and then they will be happy or make them happy. Hindi ba yung meron silang ganong ano? Make ano? Ano yung Make kanilang... him smile. Oh, make him smile, make him happy, di ba? Oh, serve God. Do not say bad things against them. Diyan, na, yung isip ng tao na-memorize niya yan. Naku, hindi ko dapat gawin yan kasi ito. Yes, pero doon sa 18, pinaliwanag kung sino yung leader na yan. Yung gumagawa lang ng tama. Pag mali na, hindi ka dapat pasakop dyan. Mali na eh. Oh, yan ang isa sa mga talatang Yung sabihin ginagamit nila, nila. ano bang mali ang ginagawa ng leader Mhm. namin? Yeah. Anong mali? Oh, sige, tignan mo. Hindi ba mali yung sasabihin, itatala kita dito sa lupa para matala ka sa langit? Oh, tapos Oh. sasabihin, siya raw yung tagapamahalang pangkalahatan. Oo, hindi naman. Pakidala nyo nga sa Mateo 28:18, Tagalog. Yeah. Yeah. Oh, ito. Oh, sa Mateo 28:18 ng Tagalog. Tingnan mo ha. Ayan. Mateo 28. Yan. Yan, magalaw na. Para Sa magkaalaman Tagalog na. tayo. Mhm. Yeah, para makita ninyo kung ano yung sinasabi diyan, no? Kasi mahalaga na tayo nagre-research. Naghahanap Kailangan, tayo alam ng- nyo, dapat curious tayo. Mhm. Hindi katulad Ayan, dito tayo. nun, sinabi, siya raw yung tagapamahalang pangkalahatan, tapos gano'n lang tayo. Amen. O yan o, 18. At lumapit si Yahusha. Jesus pa nakasulat yan eh. Binabasa na nating Yahusha yan. Kasi yung Jesus, hindi naman yan ang pangalan bigay siya. Pangalan ng Kastila yan. Hindi naman Kastila ang Panginoong Yahusha eh. At lumapit si Yahusha sa kanila at sila'y kanyang kinausap at na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan. Sige, palakihin natin yan para makita. Ayan, malaki na ba? Sapat na ba yan, kapatid? Ha? Ayos, kitang-kita. Oh, lahat ng kapamahalaan. Yan ang root ng tagapamahalang pangkalahatan. Oh, sino yan? Ayun, oh, sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, kay Yahusha binigay ang tungkulin na yan. Hindi sa iyo. Pwede kang ambassador for the Christ. Katulad namin. Katulad ng ibang mga ministro. But never be a tagapamahalang pangkalahatan. Ito ang It's tanong ko not sa inyo. for you. Hmm. Ito ang tanong ko sa inyo. Isosoli niya ba yung title na yan? I don't think so. Kasi Bakit? sinabi na natin eh, nako, sa pride na pride lang yan. O, di ba? Hindi niya kakainin yan, yung pride niya. O, ito pa isa. Maliban dyan. O, dito tayo sa, sabi nga eh, Pag meron nawala pa yan. kasi ang title na yan, mawawala yung mga Kapangyarihan. perks. Ayan, mawala lahat yan. O, ito pa sa Psalms 105:15. Ayun, Mhm. He said, do not even touch the people that I have chosen to be mine. Yun ang sabi ng Diyos. Do not hurt my prophets. Huwag niyo kung, sabi nga, don't touch me. O, di ba? Iyan pa. Iyan ang pinakakain. Ay, ang Diyos nagsalita yan sa panahon pa yan ng sa panahon yan ni David. Di ba? Sa panahon pa yan ni David na sabi ng Diyos na huwag niyong don't touch the people, sabi nga, do not even touch the people that I have chosen. Iyon nga si David, huwag niyo to be mine. Do not hurt my prophets. Ayan, ginagamit nila yan para ipakain dun sa mga members eh. O ayan, di ba? Hindi Yan naman lang sila ano niya. tinutukoy dyan. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan eh. Ngayon Marami doon pa sa mga binasa natin kaninang mga pagkakakilanlan sa Mhm. leader ng kulto Yeah. ay mahilig sila sa kapurihan, Mhm. arrogante, proud at lahat na nilagay ang sarili sa pedestal at ang mga miyembro naman ang siyang nagkakaisa para ilagay nga yung taong yun sa pedestal. Tuwang-tuwa Yeah. naman itong taong ito. Samantalang ang taga-tubos, ang tunay na tumubos sa atin, alalaong bagay ang Panginoong Yahusha, aba, teka muna, ito sabi niya sa John 5:41.
I do not receive glory from men. Maliwanag ang pahayag ng Kristo. Ang sabi niya, I do not receive glory from men. Ayaw niya ng yung purihin siya ng mga tao. Tama. Itong taong ito na nagpapakilalang tagapamahalang pangkalahatan tao. Abay, gustong-gustong purihin siya. Gustong-gustong siya ay talagang luwalhatiin ng mga miyembro. Ha? Na siya ang talagang tinig niyang susundin. Kaya yung itinuturo nila na sila daw ay iglesia ni Kristo, dapat alisin na yung Kristo eh. Iglesia na ni M. Dapat Alam mo, gano'n na. kapatid na Erning, kapatid na Henry, tayo po ay matatanda na rin naging ministro dyan, di ba? Kailan natin narinig yung doktrina na pasya raw ng Diyos at prinsipyo ng Diyos na ang mga leader sa iglesia ay dapat galing sa isang pamilya lang. Narinig ko yan sa isang ventilador eh. Ano yon? Ang tawag doon ay sip-sip. Nang ibig sabihin ng sip-sip, alam mo ba yung kapatid na Henry? Parang Sip-sip. familiar po sa akin yung word na yun. Ang sip-sip ay severely insecure person seeking instant promotion. Ang Hindi ganda. ko lang nadinig yan. Ano ba tawag sa ganyan? The acronymization? Pero bang ganung word? Acronym. May acronym yan. Acronymization. Acronym. Yeah. Pero alam nyo, Acronym. isa pang napansin ko sa pinanggalingan nating organisasyon na yan, karamihan ng mga miyembro, kasama na tayo, napakapusong mamon. Kapag pinuna, lalo na pag ang pinuna nyo na yung leader, Nako, paglalaban na ng patay natin yan. ay, oo. Sabihin nyo nga ito, no? Test lang to, test. Pag may nakausap kayong membro ng organisasyon, sabihin nyo, bawa, medyo i-downgrade nyo yung kanilang Panginoon. Tawag nila Jesus o Kristo. Kunyari, sabihin nyo, hindi naman totoo yung Panginoon nyo na Jesus eh. Ano lang yan kathang isip. Ha? Sasabihin ng mga wag naman ganyan. Napakaamo, Pero pag sinabi nyo na, alam niyo yung leader nyo ngayon yan, yung leader nyo, yung sinatawag na tagapamahalang pangkalatan. Hindi niya naman dapat tinataglay yung titulo na yan eh. Hindi naman siya tagapamahalang pangkalahatan eh. Ano ba ginawa niya? Mga nako, makikita niyo na yung kausap niyo. Nanginginig na yon sa galit. Ha? Sasabihin Nagngangalit siguro ang ngipin. Oo, kikita niyo yung nanginginig. sasabihin niyo, anong karapatan mong laitin ang aming tagapamahalang pangkalahatan? Pero pag nilalait mo yung Panginoon tagapagligtas, parang napakaamo, Alam mo, mapanganib talaga yung mga relihiyon na ganyan. Bumalik kayo sa kasaysayan. Diyan sa India, yung dating Prime Minister, noong October 31, 1984, tandang-tanda ko yun. Nandiyan pa ako sa Pilipinas, di ba? Siya ba si Gandhi? Si Indira Gandhi. Ang pumatay sa kanya, binaril siya, Brad, ng sarili niyang bodyguard. Nako. Bakit? Ano ang primary motive? Revenge. Ano yung pinag-revenge? Kasi nag-utos po yang sa kasaysayan nila, nag-utos yang si Indira Gandhi ng Operation Blue Star. A military operation she ordered in June 1984. Yan. Yung Indian Army action stormed the Golden Temple. Ayun yun Religious organization yung nadali. Kaya yung mga Sikh, pagka sinabing Sikh, pati apelido niyan, Singh. Si KJR, yan ang apelido, di ba? Brother, kumusta ka na dyan kung nakikinig ka? So, yan yung kasaysayan dyan. Actually, ang sinasabi nga dito si Beant Singh at saka si Satwant Singh, yun ang dalawang sundalo na pumatay sa kanya. Mga miyembro yon noong Golden Temple. Sabi nga, Harmadir Sahib. Ayan. So, nung ipinalusob ni Indira Gandhi yan,
ayun, ni-retaliatan siya. Kaya yung mga religious na ganyan, mga kapatid, Delikado yan. delikado Yeah. yan. May mga kulto-kulto. Bakit nauuwi sa ganun? Kapag ka ang isang relihiyon nag-resort sa ganyan sa halip na let's talk about it. Ang sa Diyos ang maliwanag di ba? Simula pa nung umpisa. Come, let us reason out together. Mhm. Mag-reasoning ka. Mag-reason ka. So mag-usap tayo. Ang sa Diyos ganun Pag-usapan natin, ano ba talaga tama? Hindi sino sa atin ang tama. Kiniklaim nyo, kayo lang ang tama. Hindi nyo naman kayang sagutin yung Mateo 18:18 at saka yung Mateo 28:18. Dalawa pa lang yan, ha? Napakarami pa dito sa arsenal namin na may Alam tatanong nyo, sa inyong... iniisip ko, minsan, kung tayo ba ay nasa Pilipinas, tayong tatlo, magagawa Mhm. kaya natin to? Ay, ako gagawin Siguro ko pa rin. isang beses. Hindi. Siguro ako nakalibing na. Mhm. Alam Di ba? nyo, maswerte tayo, meron tayo ditong tinatawag na Bill of Rights. Mhm. Ngayon, hindi ibig sabihin nun, pwede na tayo magsalita ng mga iba-ibang kasinungalingan. Hindi. Yeah, kaya Pero dito pwede ang tayo magpahayag ng ating opinion. Yeah. Itong sa atin, ang pinupuno namin sa inyo, doktrina nyo. Okay? Kasi binabasa nyo Biblia, sinasabi nyo tama paliwanag nyo. So, walang masama magkatwiranan tayo dyan. Pero kung ano pa man yung iba nyong ginagawa, kung bumili kayo ng eroplano, sabi nga, ang pinag-aaralan natin dito, ano ba yung kulto? Hindi namin sinasabi kulto kayo. May nagtatanong dito, maliwanag. Ah, baka nasa kulto ko, hindi ko pa alam. O ano ang mga sinasabi ng mga nagsaliksik tungkol sa kulto? Ito, kung pumatak dyan yung inyong leader at ang inyong religion, baka nga kulto kayo. So, you have to think about it. Malalaman Kaya, natin yan. Yung ating third episode. ayan. Mhm. Yun namang mga members Kaya ng yung kulto. nagsasabi na kultuan niya ang Iglesia ni Cristo, marami yan. Sabi nga doon sa Reddit, mga ex-Iglesia ni Cristo na Ang nandoon. dami nila ron, ano? Ang dami nila ron, ilang libo-libo, daan libo na yata Parang yung mga nandun 70,000 yata. So makatwid, marami na silang naroroon na mga ex-Iglesia. Huwag kayong magalit kung pinupuna kayo. Yung mga miyembro ninyo, hindi ba yung mga miyembro dyan sa Iglesia ni Cristo, ex-Katoliko, tsaka ex-ano rin? Mm. Ex-protestante. Mga ex din yan Nag-aagawan kayo ng membership. Di ba? Mm. Kaya dito po sa amin, walang membership. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi kami marami nagtatanong, paano daw aanib sa atin, kapatid na Erning, kapatid na Henry? Isa lang na isasagot wala namang membership dito You practice what we believe, what the Bible teaches. Check it out first if what we have actually shared with you is actually what the scripture is saying. So if you have confirmed that and then you believe it, then you follow it. You don't follow me. We follow one way to God, the only religion to God. And that is no other than the Christ Himself. So, yun po dito. Yung Ecclesia of Yahushua is not an organization. Ecclesia is a gathering of people who believes in the Christ and who follows the Christ. Yun po ibig sabihin. Yeah. Bueno, mga kapatid, magtira tayo ng ating arsenal sa darating na Huwebes kung loloobin ng Panginoon Diyos. At alam natin na itong mga nakikinig sa atin ay nakakaramdam na, nako, ako pala'y nasa kulto na matagal ng panahon. Hindi ko po alam. Salamat sa inyo. Kaya itong ating ginagawang ito, mga kapatid, ay napakahalaga. Hindi ito natin ginagawa para pagtawanan ng isang grupo ng relihiyon, hindi po. O ay ituro na sila po ay kulto, hindi po. Kayo po ang siyang magpapasya. Ang sabi nga, sapagkat meron kayong sariling pag-iisip, nakinig kayo, sinuri ninyo, inalam ninyo, kinountercheck ninyo. At sa tingin ko, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, itong mga tagapakinig natin ay tumitingin dun sa kanilang YouTube at ginugoogle din habang sila ay nakikinig sa Yes, atin. sinabi mo. Kinacountercheck nila. Maganda po marami yan para tayo'y makarating sa tama na paglilingkod sa Panginoon Diyos. At dito sa amin ay hindi ho kami nagmamalaki na 7,000 na ang aming mga followers katulad ng iba. Dito kasi wala ho ritong membership. Walang members. Wala po. Diba, ang nakakakilala lang po sa tunay na tagasunod ng Kristo ay ang Panginoong Yahushua lang at ang ating Panginoong Yahuwah. Ako, hindi ko alam kung sinong tunay na tagasunod ng Kristo.
maging si Ka Henry, maging si kapatid na Jeriel. Ang Mhm. inuulit natin, no? Sabi ng Kristo, nakikilala ko ang sariling akin at nakikilala ako ng aking sariling mga tupa. So Mhm. sabi nga, nagre-reciprocate, no? Kilala ng Kristo ang tunay niyang mga tupa o tunay na followers niya, kilala din siya ng kanyang mga tunay na followers. Mhm. Kapatid Ezekiel, Ayos. So kapatid next Nel. week po uli. Sige po, Yes, next tayo week po ulit. ay Mananalangin. magpapasalamat at manalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin at sa mga sumusubaybay sa programang ito. Tulungan mo po, hindi namin layuning manira o mang-atake ng ibang pananampalataya, kundi ang layunin ng programang ito ay pukawin ang isipan ng lahat ng sumasampalataya sa anumang relihiyon sila kabilang na sinasampalatayanan nila yun ang relihiyon para sa kanila, magsiyasat, alamin ang tunay na relihiyon, na ang tunay na relihiyon ay iisa lamang, ang iyong bugtong na anak. Wala kaming ibang susundin, kundi siya, sapagkat hindi kami makararating sa iyo, Ama, maliban na dumaan kami sa aming Panginoong Yahusya. Kaya po, pakisuyo namin sa iyo, Ama, pukawin mo pa, gamitin mo pa kaming mga kasangkapan para marami pang mga kaluluwa ang mag-isip at magsiyasat. Yan po ang aming tanging layunin. Magsiyasat ang mga nakikinig bago nila sampalatayanan ang kanilang mga naririnig. Sumasampalataya kami, Ama, na kasama ka namin sa aming paghiwa-hiwalay. Papatnubayan mo kami, muli mo kaming babasbasan at dinadalangin namin ang mga pinuno ng bawat bansa na sana po ang mga namumuno sa bawat bansa magkaisa sa pagpapatupad ng batas na naaayon sa iyong banal na kalooban. Wala sanang masasaktan at wala po sanang maaapi. Ganon din po ang mga leader ng mga iba't ibang mananampalatayang grupo na iba't iba ang itinuturo at ipinangangaral sa tao. Sana po magkaisa na ang sundin ay yung nakasulat, hindi yung kanila pong sariling pagkaunawa lamang, kundi kung ano mismo ang nakasulat. Huwag nang magdagdag, huwag nang magbawas. At maalis sa mga nangangaral na iyan, ang mga nagtuturo ng Biblia, ang pansarili nilang kapakanan. Sumasampalataya kami, Aman, dininig mo na kami, pinatawad ang aming kasalanan, hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay, hanggang sa muli po. Good night po. Good night. Good night.